Nandito na naman po ang inyong sports co or para magbigay ng konting kaalaman patungkol po sa sports. For today's topic, ang topic po natin ay sports officiating. Saktong-sakto po ito kung gusto po ninyong mag-conduct ng mga paliga. So kung ano yung sistema po na gusto po ninyong gamitin ay pwede po ito. So sa naaalala ko kasi, 'di ba, alam naman natin ang inyong lingkod po ay isang guro. Ngayon, ang sports officiating po ay napapabilang sa grade 9 first quarter. So yung ang ating mga grade 9 students ay tinuturuan na po natin mag-officiate ng mga laro. So kung anong laro po iyan ay i-discuss po natin sa kanila yung mga rules, yung mga dapat po nilang tandaan, and also kung ano po yung system na kailangan po nilang gamitin kapag sila po ay nag-administer na ng laro. So syempre magse-set sila ng teams. May mga teams pala na magpapasok. Syempre paglalaban-labanin po nila yan. At syempre, iisip po sila ng sistema. Anong system po ba yung gagamitin nila? So marami po iyan. Meron po tayong tinatawag na swish method. Meron po tayong tinatawag na single elimination, double elimination, round robin. So depende po. Pero for today's topic, punta po muna tayo sa pinaka-basic. Ituturo ko po muna sa inyo kung paano po nagaganap yung tinatawag nating single elimination. So kuha po muna tayo ng papel. At sulatan na po natin ng single elimination. Po muna natin para hindi po siya hanginin. Ulitin natin. Ito po ay naituro na natin sa mga grade 9 students natin. So sila ay well-equipped na, well-informed and well-trained na po. Okay, sa single elimination, dun po muna tayo sa pinaka-basic. Mag-start po muna tayo sa 5 teams. 5 teams po. So, syempre, kung pinag-usapan natin ng single elimination, meron po tayong ginagamit na formula. So, ano po yung formula na ginagamit natin? Meron po tayong G equals to N minus 1. So, yan po yung formula natin for single elimination. So, G stands for game, and N po, ilang teams po? 5 teams po, and minus 1. So, pag kinuha natin yung N, ito po yun. We have 5 teams, minus 1. So, G equals 4. So, ibig sabihin, kung meron po tayong single elimination sa 5 teams, meron po tayong 4 na laro. So, meron po tayong 4 na laro. Yes, sir. Kung 4 na laro po ang meron tayo at meron tayong 5 teams, syempre, sir, meron po tayong buys. Yes, meron po. Now, kung kukunin naman po natin yung buy, meron din po tayong formula in getting the buy. So, meron po tayong B, stands for buy, equals power of 2 minus N. So, ito po ang formula natin in getting the buy. So, paano po ba natin kinukuha yung power of 2? Usually, maraming method kung paano kunin yung power of 2, Pero sa simpleng pamamaraan, it is simply by multiplying by 2's. So, yun po, Now, syempre, meron din po tayong mga rules dyan po. Yung pinakamadali, Now, sir,
Sabi nyo po, multiplying by 2, pwedeng 2, 4. So, ayun, para makuha natin po yung power of 2, simply by multiplying by 2, pwedeng 2, 4, 2, 4, 8, 16, and so on and so forth. Ano po? Now, syempre meron po tayong ruling in getting the power of 2. So pakinggan po natin maigi, Choose the number exactly the same with the number of participating teams or more than the number of participating teams. So alin po ba yung malapit? Hindi naman po pwedeng sa 2 kasi medyo kapos. Si 4 medyo kapos din. So ang pinakamalapit, and yung number na more than doon sa participating teams is 8. So ibig sabihin, ang ilalagay po natin dito is 8. So yung n po. At yung n naman po natin ay 5. So, 8 minus 5 is 3. So, ibig sabihin, ang by po natin ay 3. Sa 5 teams po iyon. Okay? Now, kung sa single elimination, ulitin po natin ang formula po natin sa single elimination. G equals N minus 1. So, game stands for game. N stands for the number of teams. And yung 1 po yung given natin. Ano po? Now, pag-usapan naman po natin yung diagram. And yung game schedule. Okay? Para po mas madaling maintindihan. Now, so dyan po muna yan. Sige, taas po muna natin. Now, so ulitin po natin. Sa single elimination, meron po tayong 5 teams. So, kung may 5 teams po tayo, 1, 2, 3, 4, and 5. Now, as I said kanina po, sa single elimination, meron po tayong 4 na laro at meron po tayong 3 buys. Okay? So, yung iba, ang ginagawa nila, nilalagay nila yung buy sa kung saan-saan, nilalagay nila sa 5, nilalagay nila sa 1, nilalagay nila sa 3, Pero yung pinaka-basic po, na paglalagyan po natin ng buy, ay dito po dapat nakapwesto. Si 1, ito yung buy 1 natin. Si 2, ang ating buy 2. At si 3, ang atin pong buy 3. Okay po? So katulad na na-discuss natin kanina, meron po tayong 4 games at 3 buys. Ito na po iyon. Okay? Now, sa diagram po natin, ang una pong maglalaban, syempre, ito pong mga regular teams natin. Hindi po muna natin unahin yung mga nasabay natin. So, sa first game po natin, etong si 4 at si 5 ang magiging first game natin. Okay, ito yung game 1. Okay, sa game 1, syempre, ang mananalo dyan, siya yung winner 1. Okay po. Now, sa game 2, paglalabanin na po natin si 1 at si 2. So, bale, ang magiging game 2 natin ay si number 1 at si number 2. So, magkakaroon po tayo ng winner 2. Okay po. Now, sa game 3 po natin, since may nanalo na po tayo dito sa regular games natin, si 4 and sa 5. So, ang susunod po na laban ay si winner 1 at si number 3, yung by 3 po natin. So, ibig sabihin, ang magiging game 3 natin ay sila. Ito po yung game 3 natin.
So, ibig sabihin, ang mananalo po dyan ay siya po yung winner 3. Okay po. Now, ang next na laban po ay si winner 2 at si winner 3. Yan po yung ating game 4. So, ibig sabihin, ito po yung winner 4 natin at yun na po yung champion. Okay po. Champion po natin yan. So, maliwanag po yung diagram natin. Ano po? Now, kung sa game schedule naman po, pag-uusapan natin, base po sa mga sinulat natin sa diagram, sa game schedule, ito po yung game schedule po natin. Napakaganda po ng sulat natin. Sulat doktor po, ano? Sulitin po natin. G1, Game 1, Game 2, Game 3, Game 4. Ano po? Versus yan. Sige. Isa-isahin na po natin. Ano? Okay. Base po sa ating diagram, ano? Ayan po. Na ang Game 1 po natin ay si 4 versus si 5. Ito po. At ang Game 2 po natin si 1 versus si 2. At ang Game 3 po natin, ito po yun, si Game 3, winner 1 po yan, versus si 3. Ano po? At yung pang-apat po natin, ano po, pang-apat na game, si winner 2 at si winner 3. Winner 2 at si winner 3. So, yun na po. Champions na po iyon. Okay po. Champions. Okay, I hope you learned something today patungkol po sa single eliminations na system po natin. Ano po? So, yan po yung game schedule natin. So, Game 1, 4 versus 5. Game 2, 1 versus 2. Game 3, winner 1 versus 2, winner versus 3. Game 4, winner 2 versus winner 3. And yun na po yung championship. Okay po, champion na po ang mananalo doon. Now, ang sunod na lesson po natin is yung double elimination. Ito kasi single elimination po ito. Ano po? I hope you learned something today.